Kapag ang isang miyembro ng iyong pamilya ay naagrabyado ay tiyak na gagawin mo ang lahat upang sila ay ipagtanggol. Kung minsan pa nga ay nauuwi ito sa gawain na hindi ka nais-nais, kagaya ng paghihigante. Subalit, paano kung ang iyong mahal sa buhay ay ginagamit lang ang taktikang ito upang ikaw ay manipulahin na gumawa ng isang krimen na magiging iyong kapahamakan? Ang kasong tatalakayin natin ngayon ay ang kwento ng Zhou family at kung paano nagawang manipulahin ng nakatatandang anak na si Catherine ang kanyang kapatid na si Andrew at udyukan itong gumawa ng isang malagim na krimen. Noong gabi ng September 1993, nabasag ang katahimikan sa isang komunidad ng Bucktown sa Chicago dahil sa nangyaring ingay ng putukan ng baril. Natunto ng mga putok sa garahe sa isang bahay na pagmamay-ari ni Robert O. Dubain, isang local bar owner. Natagpuan ang kanyang katawan na naliligo sa sariling dugo at may 2 tama ng bala. Ang kanyang wallet at susi ay nawawala din. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay ni Robert O. Dubain sa Bucktown at mga kalapit na lugar. Dumagsa ang mga investigador sa lugar ng insidente, ngunit walang anumang palatandaan o ebidensya ang natagpuan sa garahe kung saan narinig ang mga putok. Maging ang kanyang sasakyan na natagpuan na inabandona sa isang residential street ay wala ring natagpuan na mahalagang ebidensya para marisolba ang kaso. Noong mga panahong iyon, ang kanyang kasalukuyang live-in partner at business partner na si Catherine Zhou ay hindi rin matagpuan. Walang anumang trace o impormasyon ang maaaring magturo ng kanyang kinaroroonan at hindi rin malinaw kung may alam siya sa insidente. Maging ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki na si Andrew Zhou na noon ay kasalukuyang biglaang nag-drop sa college ay hindi rin matagpuan. Ayon sa roommate nito, noong panahong iyon, ito ay nagpaalam na uuwi muna sa kanila dahil may malaking problema ang kanyang pamilya na dapat niyang asikasuhin. Paano nga ba nagsimula ang lahat ng ito? Noong 1970s, ang pamilya Zhou na nanggaling sa bansang South Korea ay nag-migrate sa Amerika upang doon manirahan. Ang mag-asawang Zhou ay may 2 anak. Kagaya ng ibang Asian parents, sila ay may paniniwala na ang mga magulang ay kailangan maging mahigpit sa pagdidisiplina sa kanilang mga anak upang ang mga ito ay lumaking disiplinado at maging mabuting mga bata. Ang padre di pamilya na si Ronald Zhou ay naniniwala sa top love kung kaya't malaki ang takot sa kanya ng kanyang mga anak dahil ang kanyang pamamaraan ng pagdidisiplina sa mga bata ay labis na mahigpit. Siya ay may military background at nanggaling sa isang prominenteng pamilya sa South Korea. Sila ay namumuhay ng mapayapa hanggang dumating ang isang trahedya. Ang kanilang anak na lalaki ay namatay dahil sa isang aksidente. Labis itong dinamdam ng ina ng mga bata na si Elizabeth. Dumagdag pa dito ay ang pamimilit ng kanyang asawa na muli silang magkaroon ng panibagong anak na lalaki bilang kapalit ng kanyang yumaong anak. Noong mga panahong iyon ay normal sa kanilang kultura na mas pinahalagahan ang anak na lalaki kaysa sa babae, kung kaya't labis-labis ang pangamba ni Elizabeth nang mawala ang kanilang nag-iisang anak na lalaki. Sa takot na mauwi sa divorce ang kanilang kasal, ay ginawa niya ang lahat upang mabuntis muli kahit na may alinlangan siya ng muling magdalang tao dahil sa kanyang edad na 40 years old noong panahong iyon. Sa kabila ng matinding pangamba at alinlangan ay ginawa niya ang lahat upang siya ay mabuntis. Sumubok siya ng mga fertility treatments kagaya ng mga gamot na pampalakas ng fertility. Dahil sa kanyang determinasyon ay kalaunan ay nabuntis siya at biniyayaan ng isang malusog na sanggol na lalaki at ito ay pinangalanan nilang Andrew na nagbigay katuparan sa hangarin ng kanilang pamilya. Noong 1976, ang pamilya Zhou ay nagdesisyon na manirahan sa Estados Unidos sa hilagang kanlurang bahagi ng Chicago upang magsimula ng panibagong buhay kasama ang 2 anak na si Catherine at ang bunsong si Andrew na noon ay mga bata pa. Ang mga bata ay mabilis natuto ng wikang Ingles kung kaya't sila ang nagsilbing interpreter ng kanilang mga magulang dahil ang mga ito ay medyo hirap makaunawa ng Ingles dahil sila ay nagmula sa South Korea. Ang kanilang laundry business ay umunlad dahil sa kanilang sipag at determinasyon
kung kaya't nagkaroon sila ng ginhawang pamumuhay upang masuportahan ang kanilang pangailangan. Gayunpaman, kahit sila ay nakatira sa Western country, dala-dala pa rin nila ang kanilang mga paniniwala at family values kagaya ng ibang tipikal na Asian family. Ang kanilang mga anak ay tinuruan nila ng kahalagahan ng pamilya, pagrespeto at pagiging masunurin. Walang mag-aakala na ang pagiging mahigpit ng kanilang ama ay magkakaroon ng malaking epekto sa buhay ng mga bata kinalaunan. Habang lumalaki ang mga bata ay nakitaan ang mga ito ng pagbabago sa kanilang pag-uugali. Si Andrew ay lubos na marespeto at masunurin habang si Catherine naman ay matigas ang ulo at unti-unting nagre-rebelde. Siya ay nagsimulang sumuway sa kanilang tradisyon at maging sa kanyang mga magulang. At nang dahil din sa impluwensya ng kanyang mga kaibigan at kuryosidad sa mga bagay-bagay, ay unti-unting lumayo ang loob ni Catherine sa kanyang mga magulang. Maging ang values na kanyang natutunan ay itinakwil na rin niya. Samantala, si Andrew naman ay naging huwarang anak. Niyakap niya ang mga tradisyon na itinuro sa kanya ng kanyang mga magulang dahil naniniwala siya sa kahalagahan ng pamilya at pagrespeto. Maaasahan rin siya pagdating sa kanilang negosyo. At dahil nga nahalata ni Catherine na masigit na paborito ng kanilang mga magulang si Andrew, ay mas lalo nang lumayo ang kanyang loob. Makalipas ng ilang taon ay isang pagsubok muli ang dumating sa kanilang buhay nang ma-diagnose ang kanilang ama sa stomach cancer. Si Andrew bilang nag-iisang anak na lalaki ang sumalo ng responsibilidad. Si Andrew din ang tumutulong sa mga gawain sa araw-araw habang kanilang ina naman ang nag-aalaga sa ama sa buong maghapon. Kahit mahirap ay ginawa nila ang kanilang makaya upang magkaroon ito ng komportableng buhay hanggang sa mga huling sandali nito. Samantala, noong mga panahong iyon ay hindi man lang nagawang magpakita o dalawin ni Catherine ang kanyang ama. Marahil ay naramdaman niyang iyon na ang tamang pagkakataon upang siya ay tuluyang magkaroon ng kalayaan sa kanilang pamilya at magawa lahat ng gusto niyang gawin sa buhay nang walang sinumang nagbabawal. Ang pagkamatay ni Ronald ay nagdulot ng panibagong pagsubok kay Elizabeth dahil sa kanya napunta lahat ng responsibilidad bilang nag-iisang magulang. Salungat sa ugali ng kanyang yumaong asawa, siya ay hindi naging mahigpit, bagkos ay naging maunawain ito sa kanyang mga anak. Sinuportahan niya si Catherine sa mga luho nito at madalas bigyan ng pera tuwing lumalabas ito upang gumimik dahil sa paniniwalang maibabalik sa dati ang relasyon nilang mag-iina. Maging sa love life ni Catherine ay hindi rin nakialam ang kanyang ina na si Elizabeth. Noong ito ay 16 years old pa lamang, ay may nakilala itong isang lalaki sa fitness center na mas matanda sa kanya ng 7 taon. Ang lalaking ito ay si Robert O'Dobain. Kinalaunan ay bumalik sa dati ang pagiging malapit sa isa't isa ng mag-iina, ngunit walang nag-aakalang hindi magtatagal ay isang malagim na pangyayari ang babago ng kanilang buhay. Makaraan ng ilang taon, si Elizabeth ay brutal na pinatay at ang insidente ay nakala noong una na sanhi ng pagnanakaw. Labis na nagdalimhati si Andrew sa pagkawala ng kanyang ina. Si Catherine na noon ay 18 taong gulang, ang tanging umalalay at kanyang naging kadamay. Si Robert O'Dobain na matagal ng kaibigan ng pamilya So ay nasa bahay din nang mangyari ang insidente. Tinulungan niya si Andrew na malampasan ng matinding trauma. Ayon sa inisyal na investigasyon, ang pagpatay kay Elizabeth So ay personal at isang crime of passion. Ngunit sino ang may motibo at pagkakataon upang gawin ang ganoong karumaldumal na krimen? Dahil sa kulang sa kooperasyon at maraming alibay ang magkapatid, ay nanatiling hindi nalutas ang kaso at hindi nabigyan ng nararapat na hustisya ang pagkamatay ng kanilang ina. Si Andrew na minor de edad noong panahong iyon ay napunta sa pangangalaga ng kanyang ate na si Catherine. Sila ay nakatanggap ng insurance money na tinatayang nasa $800,000 mula sa pagkamatay ng kanilang ina. Si Catherine at ang kanyang boyfriend na si Robert ay nagtayo ng isang bar na tinawag na Club Metropolis gamit ang insurance money bilang puhunan. Mabilis naman itong sumikat sa kanilang lugar at naging matagumpay kinalaunan. Samantala, si Andrew na high school noong panahong iyon ay nakakuha ng full scholarship sa Providence College
kung saan siya nag-aaral ng economics at Japanese. Si Catherine at ang kanyang boyfriend na si Robert ay nagdesisyon na ding magsama at ito ay nagkaroon ng malaking epekto kay Andrew. Si Robert ang tumayong ama ni Andrew at ito ang kanyang naging gabay habang siya ay nagbibinata. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang magandang relasyon, hindi inaasahan ni Robert at Andrew ang madilim na pangyayaring magpapabago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Noong si Andrew ay nag-aaral sa kolehiyo, madalas siyang lapitan ng kanyang ate na si Catherine upang maglabas ng sama ng loob tuwing sila ay magkakaproblema ni Robert. Isang araw, nang siya ay anyayahan ni Catherine na mag-lunch, ito ay nagsabi na hindi maganda ang pakitungo sa kanya ni Robert. Hindi inaasahan ni Andrew ang sunod nitong maririnig mula sa kanyang ate. Inamin ni Catherine na si Robert ang pumatay sa kanilang ina. Inamin din niya na ang pagplano ng pagpatay sa kanilang ina ay mula sa kanyang ideya, subalit hindi niya akalain na tututuhanin nito ni Robert. Dagdag pa ni Catherine na natakot siyang iwan si Robert dahil baka isumbong siya nito sa otoridad na siya ang nagplano ng lahat. Subalit dahil sawang-sawa na siya sa pang-aabuso nito, ay hindi na niya makayanang aminin kay Andrew ang matagal ng lihim na kinikimkim. Dahil sa sobrang galit ni Andrew, ay sinamantala ni Catherine ang pagkakataon na imungkahi dito ang ideya na patayin si Robert na agad naman sinang-ayunan ni Andrew. Nang sila ay makabalik sa bahay, ay inutusan ni Catherine si Andrew na magdala ng ekstrang itim na damit. Sinunod ito ni Andrew at kinuha ang baril mula sa attic ng garahe. Noong mga panahong iyon ay nasa isang pub si Catherine sa Illinois kasama ang kanyang bagong boyfriend. Si Robert na noon ay may bago na ring kasintahan ay nakatanggap ng tawag mula kay Catherine at sinabi nitong nasira ang kanyang kotse at humingi siya ng tulong kay Robert na siya ay puntahan. Ilang oras ding naghintay si Andrew hanggang sa mapapayag ni Catherine si Robert na pumunta sa garahe. Nang siya ay makasakay na sa kanyang sasakyan, ay wala siyang kamalay-malay na nandun pala si Andrew. Hindi pa man lang niya na ilalabas ng garahe ang sasakyan, ay 2 beses siyang binaril ni Andrew. Nang masigurong patay na ito, ay agad siyang lumabas ng sasakyan ni Robert at tumakas sakay ng cab. Nang malaman ito ni Catherine, ay agad itong nagpakalayo-layo at tumakas. Hindi nagtagal ay nahuli din si Andrew. Si Catherine naman ay nakapagpiyansa sa tulong ng kanyang abogado kahit hindi dumadalo sa pagdilitis. Sa kabila nito, ay idineklara pa rin siyang guilty sa kasong armed robbery at first-degree murder. Pinatawan ito ng habang buhay na pagkakakulong sa oras na siya ay mahuli. Matapos maipataw ang kaso, ay napabalitang nagtatago sa Hawaii si Catherine. Noong mga panahong iyon ay may kasintahan siya na isang surfer na binilhan siya ng isang fashionable condo. Sa kalaunan ay sumuko din si Catherine sa FBI sa Hawaii noong January 1996 matapos siyang ma-feature sa palabas na ang America's Most Wanted. Ayon sa kanya ay napagod na rin siya sa pagtatago kung kaya't siya ay nagdesisyon ng sumuko. Sa kasalukuyan ay nananatiling nagsiserve ng life imprisonment at pinagbabayaran ni Catherine ang kanyang ginawang krimen. Ang lahat ng salaysay na ito ay nanggaling kay Andrew na sinabi niya nang siya ay nililitis. Ayon sa kanya, siya ay niloko ni Catherine. Ginawa ito ng kanyang kapatid upang makuha ang insurance money ni Robert na tinatayang nagkakahalaga ng $250,000. Marami naman ang nakasimpatya kay Andrew dahil naniniwalang ito ay biktima din lamang. Subalit, ang kanyang ginawang pagpatay ay isa pa ring krimen na dapat niyang pagbayaran. Siya ay nasintensyahan ng 80 taon na pagkakakulong. Maayos naman ang kanyang naging record habang siya ay nagsiserve ng kanyang sintensya. Noong January 2024, makalipas ang 30 taon ay pinalaya si Andrew mula sa pagkakakulong. Naibaba ang kanyang sentensya mula 80 taon na naging 30 taon na lamang. Dahil sa mga rehabilitasyong programa at bagong batas, nakakuha siya ng pangalawang pagkakataon na makapagbagong buhay. Sa kabila ng lahat, nananatiling hindi malimutan ng publiko ang madilim na kasaysayan ng pamilya So. Samantala, ang kaso ni Elizabeth So ay nananatiling hindi nalulutas.
Bagamat maraming naniniwala na si Catherine ang may kinalaman sa pagpatay sa kanilang ina upang makuha ang insurance money, walang kasong isinampa laban sa kanya. Hanggang ngayon, opisyal na hindi pa rin nalulutas ang kaso, subalit patuloy ang mga otoridad sa paglikom ng mga ebidensya. Ano ang opinyon mo sa kasong ito? Sa tingin mo ba ay si Andrew ay biktima rin lamang at nararapat na bigyan ng pagkakataon na magbagong buhay? At si Catherine, sa palagay mo ba ay totoong may kinalaman sa pagpaslang sa kanilang ina? Maaari niyong ibahagi ang saloobin sa comment section. Thank you for watching.